Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon kung ano po ba ang ibig sabihin ng crumple zone. Kasi po, doon sa nakaraang vlog ko na kung bakit nalukot yung Nissan Urban, ito may Nissan Urban dito, mamaya ipapakita ko sa inyo yan, at kung bakit nalukot din yung Kia Sonet doon sa nakaraang SCTEX tragedy dyan po sa Tarlac. Ano po ba yung crumple zone? Mga kapatid, yung crumple zone po kasi, yan yung portion ng katawan ng sasakyan. Halimbawa, ito, crumple zone po yan eh. Yan, crumple zone yan. Na kapag ka nagkaroon ng banggaan, yung kinetic energy po, nung impact na yon ay mako-convert yun sa heat. At ang mangyayari po, itong mga pyesa na to, ay madideform na siya. So, ang tawag din dito ay deform zone. Madideform siya, at malulukot na siya para hindi na umepekto ng malakas doon sa loob at maapektuhan yung mga pasahero. Sa mga lumang sasakyan, wala pong crumple zone. Bihirang-bihira. Kaya mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung FX na nandun. At makikita nyo na wala siyang mga katulad ng mga pyesa na to na masasabi nating part ng crumple zone. Ito po mga kapatid, silipin nyo po kung makikita dito ng ating camera. Ito, pansinin nyo po. Kung makikita ng camera, itong portion na to, na halos may gatla-gatla po yung yero, no? yung body nito, para kung sakaling magkaroon ng banggaan, diyan ngayon siya magkakaroon ng deformation. Ayan, deformation zone. Ibig sabihin, mas madali siyang malulukot doon, para ngayon kapag malakas ang impact, ay hindi tutukod yung mga yero na yan doon sa loob at matamaan yung mga pasahero. Pero mga kapatid, tignan nyo naman, dahil nga po sa ang kanilang inisip ay hindi maapektuhan yung mga pasahero doon sa loob, humina naman po talaga itong harapan ng sasakyan. Noong araw, wala kayong makikitang plastic. Ito po ay puno ng mga bakal, mga yero, at pati yung bumper ay may mga absorber pa yon para yun ang mag-absorb ng impact. Pero ngayon, wala na po ngayon dito. Tignan nyo po itong Avanza na to. Wala na halos didepensa doon sa malakas na impact. Kasi nga po, ang pinalalabas po nila dito ay yung crumple zone. Malaking tulong din naman po yun kung mga minor accident lang. Pero kung ibabase natin dun sa nangyari sa trahedya diyan sa SCTEX, hindi po nakatulong yung crumple zone po dun. Pero hindi ko sinasabing ang nakawasak doon sa sasakyan na yun ay yung crumple zone. Kasi kakaiba po kasi yung senaryo na yun. Iba po talaga yun. Naipit sila ng dalawang malaking sasakyan. At mga kapatid, abangan nyo po yan. Ipapakita ko po sa inyo nung bawat sasakyan na naipit kung ano ang nangyari sa pamamagitan po ng animation. Ngayon, balikan natin tong Toyota Avanza na to. Ito po ay part na rin po ito ng crumple zone. Para kung sakaling babangga siya dito, ito na lamang ang masisira at hindi na aabot doon sa harapan. Ang chassis po nito ay hindi katulad nung mga chassis ng mga sasakyan na hiwalay yung chassis sa body at yung mismong frame na chassis. Ito po yung tinatawag na unibody na chassis. Naka-built-in na po siya doon sa body ng sasakyan. At iba naman po yung tinatawag na body on frame, katulad nitong Urban na to. Okay. Ito po yung kanyang chassis. Kitang-kita po sa ilalim. Ito yung hawak ko. Ayan po yung chassis niya at nakapatong naman po yung body. Kaya ang tawag po doon ay body on frame. Yung frame yung pinaka-chassis. So yung nangyari po doon sa Urban na yon na pumailalim yung kanyang chassis doon mismo sa bus at ito na mismo ang nalukot ngayon. Ito po, kung may crumple zone man to, hindi niya talaga kakayanin yung tindi ng impact na talagang na-sandwich siya between doon sa malaking bus na puno ng sakay, na tumatakbo pa ng mabilis, nandoon yung Kia Sonet, doon ngayon bumangga itong Urban at talagang sila ay nalukot. Sila po ay napitpit nung dalawang malaking sasakyan po na yon. Abangan nyo mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung ilang videos ng crash test na ginawa ng Toyota doon sa kanilang sedan at doon sa kanilang Fortuner. At ipapakita ko rin po sa inyo yung ginawang crash test, yung actual na crash test sa kalsada na inipit, binangga ng dalawang malaking truck, naipit yung kotse. Abangan nyo po. Ngayon, meron pong isang nag-comment na ang pagkakaintindi niya po doon sa vlog ko na yun daw pong crumple zone ay mas nakasira pa. Ito po, basahin ko po sa inyo. Comment po ni Aaron John Production. So, ibig mo bang sabihin, pampawasak lang yung crumple zone?
tapos tumawa siya emoji. Hindi niya po kasi naiintindihan kung paano nagtatrabaho yung crumple zone. Yung crumple zone, kung talagang hindi masyadong malakas yung impact or yung aksidente, masasave ka ng crumple zone. Pero kapag talagang sobrang lakas niyan, hindi ka niyan masasave at talagang mapipitpit ang iyong sasakyan. Ngayon, isa pa sa dahilan kung bakit masasave ka sa mga accidents ay kung ikaw ay naka-seatbelt at kung ikaw ay naka-airbag. Kaya kung hindi gagana yung mga safety features na yan, kahit may crumple zone ka, hindi ka naman naka-seatbelt, delikado ka pa rin. Or hindi gumana, hindi nag-deploy yung airbag, delikado ka pa rin. Tandaan nyo po, yung crumple zone, ang trabaho niya ay hindi tumama sa'yo yung mga lata na to, yung mga yero na yan, papasok sa'yo dahil sila na-deform. So, kailangang ma-deform sila doon sa oras ng banggaan na yon at mapabagal nila yung oras na yon kasi magkakaroon pa ng deformation. At pag yun ay bumagal, hihina din yung impact. At dahil nga po doon, ito po, ipapakita ko po sa inyo yung ilang mga video animations kung paano yung example na nangyari po diyan po sa ECTEX tragedy. Ito po ang unang ipapakita ko po sa inyo. Panoorin niyo po ang animations ng Lexus na binangga ng isang mabilis na malaking truck habang ito ay nakasagad na rin sa harapan ng isang malaking pader. Tumatakbo po ito ng 48 kilometers per hour or 30 miles per hour na takbo ng truck. Sa lakas ng bangga, pumasok sa ilalim ng truck ang gulong ng Lexus. Pansinin niyo po ha, tingnan niyo yung gulong pumasok sa ilalim ng truck. At ito rin ang nangyari doon sa Nissan Urban sa ECTEX. Ayan po yung picture na kung saan yung gulong ng Nissan Urban ay pumasok din sa ilalim ng bus. At napitpit po ngayon yung buong body po ng Nissan Urban. Ibig sabihin ay hindi nakatulong na tumukod ang chassis ng Lexus para mapigil nito ang malakas na impact na dulot ng malaking truck. Ang survival rate po ng Lexus na yan ay 1%. Kaya nga po doon sa Nissan Urban mga kapatid, ang nakasurvive lang po talaga ay yung driver. Narito naman po animation nitong Lamborghini Urus. Same speed, parehas na takbo nung truck. Ito naman, ang example lamang natin sa nangyari naman sa Kia Sonet na unibody ang design at walang independent chassis na katulad ng ibang sasakyan. Sa lakas ng impact ay lukot na lukot din ang katawan ng sasakyan. Pero makikita nyo sa video, may survival rate po ito na 45% at maaaring ito ang dahilan kung bakit po nakaligtas yung musmus na bata doon sa likuran ng sasakyan. Yun nga lang, hindi pinalad na mabuhay ang kanyang mga magulang at ang musmus na batang ito ay ulilang lubos na po. Doon po sa nangyari dyan sa Kia Sonet, dahil sa wala siyang chassis or frame na nakahiwalay doon sa body at sa sobrang lakas nga po nung impact na yon ay hindi na nakatulong yung crumple zone. Ngayon mga kapatid, dahil sa sinasabi ko sa inyo na maswerte sa aksidente kahit nasabihin mong sandwich pa yan, maswerte kung gagana natutukod ang chassis mo doon sa sasakyan na babangga sa iyo. Ngayon, panuorin nyo po itong Ford Explorer. Ito po isang animation lang din para maipakita po sa inyo na kapag ka po yung chassis ay tumukod or tumulong para mapahina yung impact ng sasakyan dahil tutukod din siya doon sa sasakyan na babangga, ito po yung animation. Panuorin nyo po. Ang video animations ng Ford Explorer. Same speed, 48 kilometers per hour. Kita po sa animations na hindi na kayang lukutin ng lakas ng impact ang Explorer dahil tumukod ang chassis nito sa bumanggang truck. At dahil dito ay may 99.9 na survival rate po ito pong Ford Explorer. Sa video pong yan naman po ay animation lang, pero ipinapakita po na malaki po talaga ang naitutulong ng chassis kung yan po ay tutukod doon sa dalawang sasakyan na sumandwich sa inyo. Kaya napaka-importante po mga kapatid na ang inyong mga sasakyan talaga ay masasabing matibay. Ngayon, yung mga kotse, yung mga sedan, wala po tayong maaasahang tibay dyan kung talagang grabe yung aksidente, kung talagang malakas yung impact. At yun nga po mga kapatid, kung talagang masasandwich kayo, itong mga sasakyan na yan, yung mga sedan na yan, ay talaga pong mawawasak at ikakamatay po ng mga pasahero nito. Okay mga kapatid, ipakita ko lang sa inyo itong lumang sasakyan. Ito pong Toyota Tamaraw FX na to. Tingnan nyo po,
ang pinaka-engine bay nito, ito po kasi ay ino-overhaul po namin ng makina. Dito pa lamang po sa kanyang hood ay wala po itong masasabing crumple zone. Talagang napakatibay po kasi ng body nito. At pati dito, ito, pakita mo dito sa portion na to. Ayan, yun, hanggang doon. Talagang buong-buo yung body niya. Latang-lata siya at yung chassis niya talagang nakahiwalay. Ito po yung chassis. So ito po yung tinatawag natin na body on frame. Ito pong mga ganito, kapag ito ay mababangga, talagang matibay. Hindi ito basta-basta nalulukot dahil talagang malakas at matibay po ang mga body nito. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko naman po sa inyo, itong sasakyan ng Toyota, ito po ay hindi na animation, ito po yung actual na crash test na ginagawa nila. Ang ibinangga na portion ng sasakyan ay ang tapat mismo ng chassis. At makikita sa video na kinaya ng katawan ng sasakyan ang malakas na impact at hindi na nakarating sa pasahero ng sasakyan ang paglukot ng body or hindi na nadamay pa ang ilang body parts ng sasakyan. Dahil nga po sa tulong ng crumple zones, yung bangga po na ipinakita dyan sa crash test po na yan, kung mapapansin nyo, ang nasira lang yung hood, yung fender. So syempre, yung portion ng makina ay tinamaan dyan, pero hindi na po umabot doon sa pinto, no? Doon sa driver side at sa passenger side hanggang sa likod at hindi nga nabasag yung salamin. Pansinin nyo po, dahil nga po inabsorb nung crumple zone nung sasakyan yung impact nung pagkakabangga. So, yung crumple zone, kung ganyang mga banggaan lang ay talagang gagana siya. Pero iba talaga yung sobrang bilis ng pagkakabangga or yung masasandwich ka po ng malalaking sasakyan. Tignan nyo naman po itong Fortuner na ito. Actual na crash test din po ito na halos ang harapang bahagi lang din ang na-damage at hindi na umabot sa dashboard at front doors ng Fortuner. Ito ay ang pinagsamang trabaho ng crumple zones at ng chassis po nito. Kasi mga kapatid, ang Fortuner ay katulad din yan ng ibang mga sasakyan, katulad nitong Pajero na to, na yung body on frame siya, nakahiwalay po yung chassis niya. Narito naman po ang actual na crash test ng isang kotse na naipit ng dalawang malaking trucks. At ang isang truck ay tumatakbo lamang ng 43 kilometers per hour. Ay makikita nyo kung gaano nadurog ang kotse. At kung ito ay may pasahero, ay malamang na ikinamatay ng mga pasahero nito. Meron naman ding binangga ng malaking truck ang SUV na ito at na-sandwich din. Maswerteng umabante ang SUV na nagpahina ng impact. At ang unahang gulong ay bumangga naman sa tinatawag na Mansfield bar na humarang sa kotse upang hindi siya sumuot sa ilalim ng malaking truck. Ito pong Mansfield bar na ito ay tumama rin doon sa gulong ng truck. Kaya po naiwasan na madurog or sumuot ang kotse sa ilalim ng malaking trailer truck po na ito. Ano po ba itong Mansfield bar na tinatawag na ito? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Noong 1967, si Jane Mansfield, isang artista na kahawig ni Marilyn Monroe, ay namatay sa isang aksidente matapos na pumasok ang sasakyan niya sa ilalim ng truck. Natapyas ang bubong ng sasakyan at nahagip si Jane Mansfield at dalawang kasama niyang may edad na ikinamatay ng mga ito. Maswerteng nakaligtas ang kanyang dalawang anak na nasa likod na bahagi ng sasakyan. At dahil dito ay iminandato ng National Highway Traffic Safety Administration na ang lahat ng mga trailers at mga trucks diyan po sa US ay maglagay na ng mga rear bar at ito po ay ipinangalan kay Jane Mansfield upang maingatan at maprotektahan ang mga sasakyan na babangga sa likod ng mga trucks na ito at mabawasan po ang mga mamamatay kung magiging ganito ang aksidente. Pero mga kapatid, dito po sa Pilipinas, parang wala po yatang mandatory na maglalagay itong mga trailer trucks ng mga rear bar o yung tinatawag po na Mansfield bar. Kaya sa pagkakataong pong ito ay ipinapaabot po natin sa head po ng HPG na si Brigadier General Eliazar Mata na sana po ay paigtingin po natin ang pagpara dito sa mga trailer trucks po na ito na walang Mansfield bar dahil napakarami na po talagang mga aksidenteng nangyayari na talagang kapag ka bumangga dyan sa likod ng mga trailer trucks po na yan ay halos talagang walang natitirang buhay sa mga sasakyan na umiilalim po sa mga trucks na yan. Kitang-kita naman po na kapag ka bumangga ang isang kotse, diyan po sa rear bar na yan, ay haharang yung rear bar doon sa mga gulong ng mga trucks na yan at may iwasan po yung talagang matinding sakuna. Kaya po sana, Brigadier General Eliazar Mata, sana po ay makarating sa inyo ang aming pong pakiusap
na parahin po ang lahat ng mga trailer trucks or yung kung anumang mga malalaking trucks na yan na dapat po ay maglagay po sila ng Mansfield bar para po sa ikapagiging safe po ng maraming mga motorista. Nung nakaraang taon, dito lamang po sa Antipolo, may mga kabataan na sakay ng kanilang kotse diyan po sa Marcos Highway ay bumangga doon sa nakaparadang truck diyan po sa Marcos Highway at wala pong naiwang buhay po doon. Kaya po sana, General Mata, makarating po sa inyo ang aming pakiusap. Mga kapatid, tungkol po doon sa video ko na ipinakita sa inyo kung paano dumamba po yung Ford Everest diyan po sa NAIA Terminal 1, meron pong pumansin sa posisyon ko sa manibela na ako daw po ay malapit na malapit doon sa steering wheel. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo na po kasi hindi naman yun yung gusto kong i-demo. At yung Everest po na ginamit ko sa video na yun ay hiniram ko lang. Customer po yun na pinakiusapan ko kung pwede kong ma-demo yung pagkakambyo lang naman at pagre-release ng preno at yung pag-apak sa silinyador. Nagkataon po na medyo malaki ang tiyan ng inyong lingkod at medyo busog na busog nung panahon na yon. Kaya napansin nitong magaling na nag-comment na masyado daw pong malapit yung aking tiyan doon sa steering wheel. Mga kapatid, wala namang pong problema yun eh. Kasi nga po, tulad nga po nung sinasabi ko, mas marami pa pong mga kababayan nating Pilipino na mas malapit yung kanilang katawan doon sa steering wheel. Gawa nga po nung ang mga Pilipino naman ay hindi naman tayo katangkaran. At dahil sa hindi tayo matangkad, maiksi din ang ating mga bias. Ngayon, hindi naman nakadesign sa maliit na tao yung mga malalaking sasakyan. Kaya ang nangyayari, inilalapit yung upuan halos doon sa manibela para maabot ng paa natin yung mga pedal ng sasakyan. Hindi po masama yun. Pero ayon po sa National Highway Traffic Safety Administration, kailangan meron kang 10 to 12 inches na layo doon sa mismong airbag na nandoon sa steering wheel. 10 to 12 inches na layo ng iyong dibdib. Para kung sakaling mag-deploy yung airbag, ay hindi ka tatamaan nung mga plastic cover na nandoon na nakatakip doon sa airbag po na yon. At magiging maganda yung pag-deploy ng airbag kung sakaling magkaroon ng aksidente. Siyempre, ayon din po sa National Highway Traffic Safety Administration, hindi rin tama na yung katawan mo ay nakadikit na doon sa steering wheel. Hindi pwedeng ganyan kang magmamaneho. Pero doon naman sa video na ipinakita ko sa inyo, kaya lang nagmukhang ako ay malapit doon sa manibela at dito lamang po yon sa shop kinuhanan ang video na yon dahil ako po'y medyo naka-side view. Pero kung ako po'y nagmamaneho at halimbawa akin yung sasakyan na yon, i-adjust ko yung upuan. Kaya lang nakakahiya doon sa may-ari. Hiniram ko na nga para sa video, i-adjust ko pa, pakikialaman ko pa yung upuan niya. Nakakahiya naman. Kaya po, doon po sa nag-comment, hindi po masama na umadjust ka forward doon sa steering wheel as long na meron kang 10 to 12 inches na layo doon po sa airbag. Wala pong problema doon. Mga kapatid, dagdag na paliwanag pa po tungkol po doon sa opinion ko sa nangyari po dyan sa Ford Everest sa NAIA Terminal 1 na 2 paa ang ginamit niya doon sa pagmamaneho nitong automatic transmission na Everest, Ford Everest. 2 paa ang ginamit niya, ginawa niyang clutch, yung kaliwang paa. Hindi ba kapag ka po ikaw ay nagmamaneho ng manual transmission at inaapakan mo yung clutch, lalo na kung iyan ay paakyat, di ba, nire-revolusyon mo muna ang iyong accelerator dahil ayaw mong mamatayan ng makina. Dahil kapag ka namatayan ka ng makina, baka umatras ka. So ganun, maaari, ang opinion ko, ang naging manner ng driver na yon, ginawa niyang clutch, yung preno, at parang ayaw niyang mamatayan. Kaya nung parang hindi siya umaabante ng todo, binitawan niya ngayon yung preno, ayun, dire-diretso na, umandar siya. Ito po ay opinion ko. Ang nangyari po doon ay nakaapak siya sa preno and nakaapak siya sa accelerator. So yun ay nakadrive. Ngayon, ang ginawa niya rito ay ginawa niyang clutch yung preno. Ito, ginawa niya tong clutch. Ngayon, habang ina-accelerate naman niya yung accelerator pedal. Ayan. So, ang tendency, kapag ikaw ay nakadrive at ina-accelerate mo itong accelerator pedal, lalaban yan. Lalaban yung ating makina kasi ipilit niyang i-move forward yan dahil naka-engage ka sa drive. Kaya nung medyo binitawan niya ng konti yung preno at saka siya ngayon
dumiin sa accelerator, mapapansin nyo, medyo umandar muna siya ng 2 metro. At nung binitawan niya na ng todo, yung preno, madiin na yung apak niya sa accelerator, yun na po, dire-diretso na siya. Dumamba na siya. Di ba ganyan din kapag ka ikaw ay naglo-launch? Alam niyo ba yung naglo-launch? Yung inilo-launch mo yung sasakyan mo, yung pinapakamot mo yung mga gulong. Di ba? Aapakan mo yung clutch ng todo, i-revolution mo ng todo, ang yung accelerator, bigla mong bibitawan ng clutch, nasa primera ka, boom, kumakamot po ang gulong nun. Posibleng ganon, pero hindi ko pong sinasabi na iyon yung actual na nangyari. Bahala na po ang mga investigador kung ano po ang kanilang mapapatunayan sa kaso po na yan. Mga kapatid, dinalo po ako nitong pamilya Saroca at ito po yata ay talagang willing-willing nanonood ng mga vlogs ko, lalo na to si Bunso. Sila po ay aakyat ng Baguio. Napakadelikado, tulad yung vlog ko po ngayon, talagang ang aksidente ay hindi mo alam kung kailan mangyayari. Pero kung ikaw ay iiwas sa aksidente, tulad nga po ng mga nakaraang vlog ko, pagdating po dyan sa mga toll gates, pagdating dyan sa toll booths, huwag kayong pipila sa cash lanes. Kumuha kayo ng inyong RFID. Meron na po. Oo, huwag kayong pipila sa cash lanes at kapag ka nakita nyo medyo mahaba talaga yung pila dun sa cash lanes at wala kayong mapupuntahan, eto lang, yung gulong mo, pipihitin mo pa kanan or pipihitin mo pa kaliwa. Para kung sakaling may bumangga sa inyo sa likod ng malakas, ang tendency nun, igaganon ka lang ng sasakyan mo. At huwag kang yung bubuntot sa kanila. At least 2 meters. No, kung sakali man nabanggain ka, enough yung abante mo na yung para mapahina yung impact. Hindi katulad nung nangyari doon sa SCTEX na halos talagang bumper to bumper, kaya nung binangga sila. Ay grabe. Ngayon, malaki sasakyan mo, safe yan, huwag ka lang talagang mabubuntutan ng mas malaki pa sa'yo. So kailangan kung sakali lang, no, ay makaiwas kayo sa aksidente, yung chassis mo malaki ang maitutulong niyan. Kaya itong batang to, mag-aral kang maigi magmaneho, no? Para safe kayo palagi. Pagka medyo tumanda na si daddy mo, ikaw na talaga magmamaneho. Pagdating mo ng 17, kukuha ka na ng lisensya. Mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Bago humawak ng manibela, manalangin muna kayo na maiwas kayo sa lahat ng aksidente. Totoo po yun, ang buhay natin napakarupok. Pero kung kayo naman ay laging umaasa sa tulong ng Diyos, talagang iiwas kayo sa mga aksidente. Di ba, kuya? Okay. So mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana i-share, i-like nyo po at i-subscribe. Nakasubscribe ka na ba sa akin? O ayun, ang Autorans. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat.